Lahat ng mga tao gusto lagi masaya, pero hindi naman laging pwedeng masaya. Ang Panginoon mismo, ang sinabi niya, I came that you might have life and have it to the full, have it abundantly. In other words, have a happy life, a fulfilled life. Pero anong pwedeng gawin pag hindi ka pwedeng sumaya? Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, when you can't be happy. Pagka hindi ka pwedeng sumaya, ano ngayon? Salamat Panginoon dahil kayo po ang patuloy na nagbibigay sa amin ng liwanag sa pag-iisip. Turuan niyo po kami Panginoon para magkaroon kami ng mga praktikal na karunungan para ang buhay na pang-araw-araw namin sumulit dahil ito'y binigay ninyo at gusto niyo full and abundant life. Teach us today what to do with life when happiness is not available. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, Panginoon, at kami gawin yung bukas sa inyong pagtuturo. Turuan niyo kami na sumunod sa inyo. At ang dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo pong samahan yung mga nasa daan pa lamang. May your blessings abound in our lives, materially, emotionally, spiritually. And now we ask you, lead us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Pag siguro nag-survey tayo ngayon, masaya ba kayo? Gaano kaya karami ang magsasabing, yes, masaya ako? At kung bibigyan natin ng grade ng 1 to 10, gaano ka nga kasaya? Maraming tao, ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi masaya. Pag may mga survey, siya ng reklamo ng mga tao, naghahanap sila lagi ng happiness. Parang nagiging epidemic tuloy yung loneliness. Kahit na madaling mag-text, madaling mag-email, madaling mag-communicate, people feel more divided than ever. Parang mas malayo. Kasi mas dumadali kang mag-friend, madali din mag-unfriend, madaling mag-block, madaling magkahiwa-hiwalay din. Happiness could be elusive, mailap. Pwede talaga ng kasiyahan, ng kaligayahan ay mailap. Parang tutubin, ang hirap-hirap hulihin kung naguhuli pa kayo ngayon ng tutubi. Parang hanap ka ng hanap, pagdating mo wala doon, o kaya hindi pala yun ang inaasahan mo. Kaya maraming nag-aasawa, biglang, ay ito lang pala, o ganito pala to. Parang ang ilap ng kaligayahan. Madalas, mailap. Why? Because happiness is dependent on emotion. And emotions are unstable. Anumang bagay na umaasa lamang sa damdamin o nadarama ng tao ay hindi maaaring pwedeng asahan ng matagal, panghabang panahon at tuloy-tuloy kasi paiba-iba yon. At ang kaligayahan, by its very nature, is an emotional experience. Therefore, it is dependent on something very, very unstable. Proverbs 14:13, sorrow may hide behind laughter, and happiness may end in sorrow. Kaya yung mga iba, pag tuwang-tuwa, ang saya-saya, sabi, ay, bawasan natin, baka bukas lumungkot tayo. Natatakot sila na pag sobrang saya, baka may bayad, o baka mamaya merong kapalit. Naobserbahan kasi ng mga tao, maraming beses na, pag ang saya-saya mo, nagkakaroon ng kasunod na kalungkutan, parang hindi naman pwedeng sumaya ng matagal. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Isang malaking hamon sa tao kung paano sasaya at paano patatagalin o mananatili ang saya. Because, as we have said, happiness is elusive. There are many emotion spoilers like events. Ang saya mo na, may biglang mangyayari, may biglang maaksidente, merong biglang matatanggal sa trabaho, merong biglang magbabago ng isip tungkol sa kanyang pagmamahal sa iyo, lungkot na ang kasunod. Maraming events, unhappy. Ecclesiastes 3:1-8, obserbahan nyo yung extremes. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for crying and laughing, weeping and dancing, for embracing and parting, for tearing and sowing. There's also a time for love and hate, for war
and peace. Kalahati agad sa lahat ng binabanggit na seasons ng buhay ay malungkot. So, 50% na yon. Hindi pa guaranteed na sa time ng happiness, completely happy ka. Kasi kung minsan happy ka, ikakasal ka, parang nanay mo nakasimangot kasi ayaw sa papakasalan mo. Masaya na, may lungkot pa. Yung maganda na sana yung event, pero may mangyayaring kapraso, magkakaroon ng imperfection yung event, merong kasama pa ring lungkot. Pati buhay, ang dami-daming kumasa kabilang buhay na hindi pa dapat, ang bata-bata pa, marami pang pwedeng gawin at gustong gawin. We can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy. But even our best years bring trouble and sorrow. Sabi, well, kung malusog ka, kaka-70 ka siguro o 80, bonus. Pag sobra ka malusog, mahaba pa kay saron, pero kadalasan hindi nakakarating doon. At sabi, kahit pa nga humaba ang buhay, kahit doon sa magagandang panahon ng iyong buhay, meron pa rin sumusulpot ng mga problema, may nakakasingit pa rin ng mga kalungkutan. So in spite of the many good reasons to be happy, sorrow still rears its unwanted and unwelcome head. May mga nakakasingit na lungkot. There are many emotion spoilers like illness and death. At tayong mga Pilipino na ayon sa isang social scientist ay may kilalang mahigit 300 kamag-anak, may halos linggo-linggo o buwan-buwan, may nagkakasakit dyan, may namamatay, not to mention your friends. Ang daming dahilan para matanggal yung saya. Spoilers like poverty and want. Spoilers like katulad ng ating infrastructure. Ingat na ingat ka sa sapatos mo, biglang babaha. So buhat-buhat mo ngayon para hindi mabasa. Never mind, nakatapak ka na ng mga basag-basag na bote. May lungkot ang buhay. Although may saya din kung bigla kang sumukob sa payong ng isang cute. Kung meron. Pero ang daming chances na laging may mangyayaring hindi ka nais-nais. There's a lot of isolation and aloneness. Katulad sa ating lipunan, mahigit 10 milyon at higit daw 1 milyon na ngayon ang OFWs. So gaano karaming asawa ang wala sa piling ng kanilang kabiyak? Gaano karaming ama ang wala sa piling ng kanilang mga anak o ina? Gaano karaming kapatid ang wala, boyfriend o kaibigan? Marami tuloy space for sadness and loneliness. Si Elijah nga nung ang akala niya nag-iisa na siya na propeta, sabi niya sa 1 Kings 18:22, then Elijah continued, I am the Lord's only prophet. Kasi akala niya napatay na ng kalaban lahat yung mga prophet. Anong sabi niya sa 1 Kings 19:4? He begged the Lord, I've had enough, just let me die. Nawala na siya ng motivation na mabuhay. Kasi feeling niya nag-iisa na siya, pagod na siya. Yung pala gutom lang kasi gutom na gutom siya. Nung nakakain, gusto na naman niyang mabuhay. Pero siyempre, kung kulang ka sa pagkain, nade-depress ka, nadadagdag pa yan sa kalungkutan. Maraming event spoilers like frustration and failure. Job 10:1, sabi niya, I am sick of life. And from my deep despair, I complain to you, my God. Rejection is also an emotion spoiler. In love na in love ka, kaya lang hindi siya in love sa'yo. Sorry, kalungkutan ang kasunod mong madarama. And there's a lot of inability and disability. Mga gustong abutin na hindi maabot, gustong gawin na hindi magawa, kasi may kulang sa training, kulang sa education, kulang sa connection, kulang sa pagiging sanay. Ecclesiastes 2:20 and 23, I thought about all my hard work and I felt depressed. Our bodies ache during the day and work is torture. Then at night our thoughts are troubled. It just doesn't make sense. Itong si Solomon na naghahanap ng kahulugan ng buhay dahil naghahanap siya ng ligaya sa buhay, sabi niya, ang dami-daming balakid.
Maghapon kang pagod, sa gabi kumisan, di ka pa makatulog sa alalahanin, sikap ka ng sikap, so niya parang wala namang nangyayari. In Ecclesiastes 1:18, the more you know, the more you hurt. The more you understand, the more you suffer. There are so many reasons for happiness to be hard to get. For happiness to be easy to lose. Mahirap na ngang makuha, minsan nakuha mo, ang dali pang nawawala. So huwag kayo ma-depress. Tingnan nyo yung katabi nyo, lumulungkot naman yata kayo, pinag-uusapan pa lang natin ang kalungkutan, ano? So, when you cannot be happy, may remedyo. Happiness could have substitutes. Totoo, mailap, di ba? So, kung para mahirap humuli ng buhay na tutubi, manghuli ka ng plastic na tutubi. May substitute. There's always the second best kung wala yung best. So, when you can be happy, enjoy pleasure. When you cannot have happiness, you could settle for its inferior but nonetheless beautiful cousin called pleasure. Mas mataas yung happiness, kaya mas mahirap abutin. So sa mga panahon hindi ka pwedeng sumaya, mag-enjoy ka na lang sa paraan na tinatawag na pleasure. You can't buy happiness, but pleasure is much more available and affordable because pleasure is only sensual. In other words, you feel good by being happy. Ang taas nun kasi emotion. But you can also feel good by being mababaw, by just being plain physical. Mag-enjoy ka lang ng magandang tanawin. Halimbawa, hindi ka maganda. Di tumingin ka sa maganda. Siya nga ang titingin sa'yo. Ikaw titingin sa kanya. Sa palagay niyo, sinong nakikinabang? Yung maganda o yung tumitingin sa maganda? Diba? So kung hindi ka masyado kagandahan, tumingin ka ng tumingin sa maganda, makikinabang ka doon. Ngayon, ewan ko lang kung makikinabang siya sa pagtingin sa'yo. Pero may mapapakinabang ka. Hindi ka nagagandahan sa bahay mo, tumingin ka sa bahay ng magaganda. Kahit sandali lang, nag-e-enjoy yung iyong mata. This is what we mean pleasure. Please the eyes. Libre namang tumingin sa langit. No? Libreng tumingin sa sunset. Pwede ka naman na kumain ng masarap kahit hindi mahal yung gusto ng taste mo. So enjoy. Let your taste buds enjoy. This is pleasure. Pwede ka makinig ng magandang music. Magandang boses. Hindi naman napakamahal para makapakinig ka ng music na ganyan. Napaka-available. Enjoy by touching nice things that you want to touch. Mga bagong labang kumot, bagong labang punda. Yung touch to, nagpapa-enjoy yun sa'yo. Nagpapasarap. No? By smelling something nice, marami naman na naaamoy na kung hindi man libre, hindi naman kamahalan. In other words, hindi ka pala happy, then just have pleasure. Positive din ang effect nun sa'yo. Therapeutic din. Malilimutan mo pa nga hindi ka masaya kasi nag-e-enjoy ka. Pero, mga kapatid, hindi ka na masaya, tapos hindi ka pa kakain. Tapos maninimangot ka pa. Magmumukmo ka pa, magkukulong ka. Di wala kang pleasure. Wala ka ng happiness, wala ka pang pleasure, doble lugi. Kaya yung mga OFWs, madalas siyempre nakikipagkwentuhan ako sa kanila, lalo at pag tayo nasa ibang bansa. Yung puro tipid ang ginagawa, padala lahat sa pamilya, wala na nga silang happiness, wala pang pleasure. Sabi ko, wag naman. Kailangan isali mo yung sarili mo. Paminsan-minsan, kakain ka sa restaurant na gusto mo, bumili ka ng gusto mo, kailangan may pleasure ka kung wala ka man lang happiness. Para hindi ka bumigay, hindi ka mabaliw at tumalon sa tulay. Kailangan ginagawan mo yan ng paraan. As we have said, you cannot buy happiness, but you can buy pleasure. And a lot of it is even for free. So have as much wholesome pleasure as possible. Maraming pleasure na hindi masama. Mabuti pa nga. Huwag nating mamasamain yung pleasure na akala mo hindi na ginagawa ng mga anak ng Diyos yung pleasure. Sino ba gumawa ng ating senses? Ng ating sense of hearing, sense of touch, sense of smell, sense of all of this. Di ba ang Diyos na lumikha sa atin? Kasi gusto niyang maging daan yon para tayo magkaroon ng pleasure.
When you look at how we were created by God, you know that God likes us to be sensual as well. Nakakapagtaka lang yung mga spiritual lagi nilang kinokontra yung sensuality, yung minamasama yung physical body, minamasama yung physical pleasures. Ang dami-daming pleasures na God-given at hindi kailangang mapahamak ang kaluluwa mo para ka masarapan, para ka mag-enjoy. Ecclesiastes 3:13, because God's gift to us is the happiness we get from our food and drink, pleasure yon, and from the work we do, again, it is pleasure. Yung nag-e-enjoy ka halimbawa sa ginagawa mo, you have pleasure. Kahit malungkot ka, nalayo ka sa mahal sa buhay, pero nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo, umiinom ka ng gusto mo, kumakain ka ng gusto mo rin, nalilimutan mo yung lungkot. At nagkakaroon ng positive yon na kapalit. Ecclesiastes 11:9, be cheerful and enjoy life for you are young. Do what you want, activity, and find pleasure in what you see. Sensual. Pag sobrang taas lagi ng requirement mo na emotional happiness, malulugi ka Kaya ang sabi ni Solomon, Ecclesiastes 2:10, I denied myself nothing my eyes desired. I refused my heart no pleasure. Sasabihin natin, kasi mayaman naman siya Yes, siyempre kailangan mo naman may minimum financial requirement ka para magawa mo yon. But there is pleasure for every pocket. Katulad ng may Louis Vuitton sa bawat budget. Di ba? Meron lang na a few hundreds, meron ka ng ganyan. Nakakapag-ukay-ukay yung iba, mga designer clothes, kahit ang liit ng budget. In other words, gagawa niya ng paraan. Hindi laging kailangan may pera. Kailangan lang resourceful ka, creative ka. Psalm 16:11 brings us to another issue. You have shown me the path of life, and you make me glad by being near to me. Sitting at your right side, I will always be joyful. So mga kapatid, if you cannot have happiness, you can have pleasure. If you cannot have pleasure, have joy. Importante yan. Joy is a deep feeling of well-being with or without happiness. Katulad halimbawa ng mga Christian martyrs ng unang panahon. Ipinapakain sa leon, sinusunog sila, kung ano-anong ginagawa, tinotorture, hindi sila happy. At definitely, hindi yun pleasure. Pero may joy. Katulad lang ni Stephen, nung babatuhin siya at binabato hanggang mamatay. Siyempre, hindi yun pleasurable. At hindi yun happy, no? Pero meron siyang joy. Sabi niya, Lord Jesus, take my spirit. Nakatingin siya sa langit at nalampasan niya yung negative ng pleasure, yung pain, nalampasan niya yung negative ng happiness, yung sadness and sorrow, kasi lumampas doon yung kanyang consciousness, naging joy. So, pwede ka magkaroon ng joy. Katulad ng, hindi mo nabibili yung gusto mo, happy ba? No. Pleasure ba? No. Pero dahil pala, inilalaan mo yung pera mo para sa enrollment ng iyong anak, may joy ka na ginagawa mo yon. Mag-focus kayo mga kapatid sa mga positive of the things we do. Huwag laging kulang ito, wala ito, therefore malungkot ako. No, laging may kapalit yan pagka tinitingnan mo lang at nagbubukas ka ng iyong mata. And joy is a very wonderful substitute for happiness. You cannot always be happy, but you can be joyful. In fact, you can be cheerful. Cheerful lang naman yung attitude mo, yung panglabas. Kahit iba yung nadarama mo sa loob, nadadala ka na rin noon towards, kung hindi man lang happiness, is less loneliness. It is not happiness, as happiness is dependent on or caused by happenings. Yung joy, kaya maganda yung nangyayari kay pangit, hindi na apektuhan yung joy. Kasi mas mataas yung frequency nun Naka-connecta yon sa spiritual world, sa langit, sa Diyos. Kaya nalalampasan mo ang anumang bagay. Kaya yung mga iba mamamatay. Nasa deathbed. Happy ba yun? Of course not. Iniiyakan ka ng mga mahal mo sa buhay. Pleasurable ba yun? Of course not. May sakit ka nga kaya ka namamatay. Pero marami mga true and deep believers at the point of their death, may joy. Why?
because they look forward to being with the Lord. At nararamdaman na nila na sila papalapit na sa Panginoon. Yang lungkot, pagka ikay nasa pier, nakatingin ka sa barko, papaliit ng papaliit yung barko, di ba? Depende kung nasa ang pier ka. Kasi kung nandun ka sa pier na pupuntahan ng barko, nakatingin ka, papalaki naman ang papalaki yung barko, di ba? At kung ikaw yung nakasakay sa barko, pag lumingon ka sa pinanggalingan mo, papaliit ng papaliit yung mga tao doon. Pero pag nag-look forward ka doon sa dadaungan ng barko, palaki naman sila ng palaki. So, mga kapatid, alam nyo na yung point. Depende lang kung saan ka nakatingin. Kung sasaya ka o hindi. Nakalingon ka ba doon sa papaliit ng papaliit at papaubos ng papaubos? O mag-about face ka, tumingin ka naman doon sa papalaki ng papalaki, yung paparating ng paparating. Pag lagi kang tumingin sa nakaraan, malulungkot ka. Kaya dapat tumitingin ka sa future. Lalo ang mga anak ng Diyos na may naghihintay na glorious future. Nalalampasan mo yung mga pagsubok, nalalampasan mo yung kahit pain. Yun ang tinatawag na joy. Available yon, libre. Hindi lang natin na-appreciate pag laging happiness yung obsession natin. Kaya ang tanong, are you happy with your spouse, with your husband or wife? Meron siguro magsasabi na no. Pero pag tinanong mo, pero may pleasure ka naman ba sa asawa mo? Oh yes, marami naman. O di, salamat. Tapos meron ka bang joy? Nabiruin mo, nagsasakripisyo ka dahil sa kanya, nagkakaskor ka tuloy sa langit, nagiging santa ka. O di, joy. Na natututo kang magparaya, magpasensya, magbigay. Dapat makakita ka doon ng joy. Na bukod sa iniisip mo yung kulang ng asawa mo, nauunawa mo na ngayon siya dahil inuunawa mo yung psychological makeup niya, childhood niya, nakaraan niya, nagiging giving ka tuloy and understanding, then you begin to have joy. The moment that you just always look for happiness, you'll be miserable because happiness is elusive. Have it, but also never neglect pleasure and joy. Pag maganda ang happenings, happy ka. Pero pag hindi maganda, hindi ka na happy. Kailangan may substitutes. Joy is usually caused by deep and high rightness, correctness, righteousness, like doing good, being good as in helping others, or creating useful things. May joy yun. Pag alam mong may ginagawa kang mabuti, maganda, there is something in you that is lifted up. That is your spirit. That even though your body is wasting away, even though your body is probably suffering, your spirit transcends the body and you are transported to a higher level of consciousness and you have joy. Kaya sabi sa Psalm 37:4, do what the Lord wants and He will give you your heart's desire. And your highest desire is really to have joy. And when you do the Lord's will, joy becomes available. Though there might be unhappiness and pain or lack of pleasure. So please God and have joy. Remember, if you can be happy, you can have pleasure and joy. This is doable. Bakit doable yung joy kesa sa happiness? Because you don't need anybody to cooperate with you for you to have joy. Hindi mo naman kailangan ng consent ng iba sa paggawa ng mabuti, sa pag-iisip ng mabuti, sa pagiging tama. Hindi mo kailangan ng cooperation ng sino man. Hindi katulad ng sa happiness, kailangan mo ng cooperation ng partner mo o ng partner mo sa project happiness. Pag hindi na siya nag-cooperate, lonely ka na. Kaya mas itinuturo sa atin sa scripture to be more spiritual, to focus on things that are above than those things that are below, because you have more chances of succeeding because there is more joy. Ibinigiit ni Solomon, Ecclesiastes 3:12, I know the best thing we can do is to always enjoy life. So how do you maximize your enjoyment? Again, by seeking happiness and keeping it, and by also
teaching yourself to be happy with the alternatives, pleasure and joy. Philippians 4:4, always be glad because of the Lord. I will say it again, be glad. It's an attitude. Hindi naman naaagaw sa atin yung attitude natin pag cheerful tayo, pag positive thinker tayo, pagka tayo ay optimistic. Now, if joy is too abstract, kung hindi pa rin ganun siya kadaling hulihin o intindihin, try fruitfulness and activity. Mga kapatid, halimbawa hindi kayo happy, wala kayong pleasure, wala kayong joy, may natitira pa na pwedeng gawin, be busy. Be busy with good things, productive and fruitful things, and you will also feel good. Halimbawa, talagang lungkot na lungkot kayo, gandahan yung mga tiklop na mga damit na mga tinitiklop nyo, o namamalansya ba kayo, super ganda, hanggang mga ohales, ang ganda-ganda ng pamamalansya mo, hanggang sa mga lukot-lukot ng raffles, inaayos mo, nalilimutan mo yung lungkot mo. Kasi may ginagawa kang maganda, may ginagawa kang tama. Basta ang point, huwag magmukmok. Huwag kang titingin sa kawalan. Huwag kang tititig sa anino. May dapat kang gawin. At ang pinaka-madali na nga dyan, get busy. Nakita nyo yung mga nakakulong sa mga prisons? Hanggang loob ng mga bote, nilalagyan nila ng barko. Sa paggawa nun, nalilimutan nila yung loneliness, yung sadness, etc., etc., yung kakulangan ng pleasure sa loob ng kulungan dahil may ginagawa sila na nag-aangat ng kanilang damdamin. Nakita nyo sila Silas sa kakulong, ang inatupag nila, kumanta. Nakatali, subukan yung huwag kamutin yung ilong nyo pag makate. Subukan ninyo na hindi kayo makagalaw. Hindi ka makapunta sa banyo. Hindi ka makainom pagka gusto mo. Tapos kung may mga kumakagat-kagat pa sa yung insekto, kung maginaw, hindi ka malang makahalukip-kip, hindi ka makapag-jacket, kasi nakatali sila sa dungeon. Anong ginawa nila? Kumanta ng mga papuring awit sa Panginoon. Nalampasan nila yung pain, nalampasan nila yung displeasure, at nagkaroon sila ng spiritual joy, at nahawa pa ang langit sa joy nila, naghimala ang Diyos, kinalugang lupa, nakawala sila sa kanilang pagkakatali dahil lumindol. Nalagot ang mga kadena. Basta huwag kayong magmumukmok. Do something nice, something good, something fruitful, at maiiba. Hindi lang ang inyong chemistry sa loob ng inyong katawan, hindi lang yung inyong mentality sa loob ng inyong utak, maiiba pati kapaligiran. Importante yon. Ecclesiastes 2:4-6. Anong sabi ni Solomon? I did some great things. I built houses and planted vineyards. I had flower gardens and orchards full of fruit trees. I had pools where I could get water for the trees, etc., etc. Sa palagay nyo, bakit maraming project si Solomon? Dahil siya'y masaya? O dahil siya'y malungkot? I believe malungkot siya. Kasi yun ang topic ng Ecclesiastes, mga kalungkutan, mga hirap ng kalooban. At para maibsan ang kanyang mga kalungkutan, marami siyang ginagawang bagay. Nililibang niya ang kanyang sarili. At ang ending, hindi lang siya nalilibang. Dahil kapaki-pakinabang ang ginagawa niya, sumasaya na rin siya kung lumaon. Importante, what to do with your sadness. What to do with your feeling of inadequacy or frustration, or what to do with your pain. Do what you want. Do what you could within the limits of righteousness. Pero ang dapat, meron kayong gawin pag hindi kayo masaya. Yung kasing lungkot na hindi pinapalayas, hindi pinapalitan ng pleasure o joy o busyness and preoccupation, nanganganak yung lungkot na yun eh. Lumalalim, nakakaugat, kumakapit ng mabuti sa iyong pagkatao. Kaya sa susunod, ang dali-dali mo ng palungkutin kasi may nakatira ng kalungkutan doon sa loob. Ang hirap-hirap mo na ngayong pasayahin. Ang magiging ending yan, magkaka-depress ka na, kaya kailangan merong gawin. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:9,
life is short and you love your wife, so enjoy being with her. This is what you are supposed to do as you struggle through life on this earth. Siyempre, hindi lang naman yung wife ang context niyan. Life is short and you love your mother, so enjoy being with your mother. Life is short and you love your friends, so have time with your friends. Life is short and you like to swim, so swim a lot. In other words, sa iksi ng buhay na ito, huwag mong sayangin sa pagmumukmok at kawalan ng ginagawa. Gawin mo yung ibig mong gawin habang pinapayagan ka ng iyong sitwasyon na magawa mo yon. Sabi niya, yan ang dapat mong gawin habang nakikipagbulo ka sa maraming hamon ng buhay. Colossians 1:10, then you will live a life that honors the Lord, and you will always please Him by doing good deeds, and you will come to know God even better. So by doing good deeds, you know God even better. You know what that will lead to? It will lead to joy. Because when you know your Maker more, when you know the Lord even more, it is inevitable. It will happen. You will be joyful. Because the joy of the Lord will fill you. So, strive to be happy. Ipaglaban na maging masaya. Ipaglaban na manatiling masaya. Have happiness. Or have pleasure. Have joy. Or have something than nothing. Kahit na may ginagawa ka lang, puti na yon. Ang sabi sa Ecclesiastes 7:14, when times are good, you should be cheerful. When times are bad, think of what it means. God makes them both to keep us from knowing what will happen next. Sabi ko, kung masaya ang panahon, magpakasaya ka. Kung malungkot, tanggapin mo rin yan, nagaling din yan sa Diyos. At pag natanggap mo, nagaling yan sa Diyos, may makikita kang kabutihan dyan. Mababawasan ang reklamo mo o lungkot kung di man lubos na mapawi ito. So, accept and make the most of whatever life gives you. Never waste your time complaining, whining. Philippians 4:11-13, I am not complaining about having too little. I have learned to be satisfied with whatever I have. I know what it is to be poor or to have plenty, and I have lived under all kinds of conditions. I know what it means to be full or to be hungry, to have too much or too little. Christ gives me the strength to face anything. Sabi ni Paul. Kaya turuan natin ating sarili. Ano man ang kalagayan natin, make the most out of it. So enjoy happiness, enjoy pleasure, enjoy joy. It is God's will for us. He created us to bless us. At kung anong gagawin natin sa mga hindi maiiwasang nangyayari sa buhay natin will result kung tayo ay sasaya o lulungkot, kung sisidhi o maiibsan ang mga pagdurusa natin. But remember, always strive to be happy. It is God's gift for us. Salamat, Ama, sa mga paalala na maraming sagabal para sumaya. At kung talagang hindi pwedeng sumaya, turuan nyo kami to do the next best thing. Turuan nyo kami, Lord, to cultivate a life that gives joy. And teach us, Lord, as appreciative creatures, to enjoy pleasures that are not offensive to you. Turuan nyo kami, Panginoon, to make the most out of this life. At matulungan din namin ang aming kapwa na they too will make the most out of their own lives, and if possible, with our help, with our cooperation. Turuan niyo kami, Lord, sa iksing buhay na ito na regalo mo sa amin, matamasa namin ang dapat matamasa, at maging handa kami at maluwag sa loob namin kung haharap na kami sa inyo, walang pagsisisi, walang panghihinayang, walang regrets. Teach us, Father, and we thank you for life. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa personal na buhay, sa araw-araw na buhay natin. Lord, as your people, ponder the meaning of these things in our daily lives. Teach us. Let your wisdom be ours. In the name of Jesus, your Son. Manalangin tayo, mag-isip-isip,
magbulay-bulay para mailapat natin sa pang-araw-araw na buhay natin ang mga magandang katuruan na ito.